Dismayado si Cebu Governor-elect Pamela Baricuatro sa naging akbang ng kampo ni outgoing Governor Gwen Garcia. Aniya, tila pinahihirapan sila sa proseso ng transition. Kung bakit, ating alamin sa balitang ihatid ni Charmaine Balagon. Ang purpose sa transition. Sa isang press briefing ng transition team ni Governor-elect Pamela Baricuatro noong Mayo at 30 sa Cebu City, inilahad ng grupo ang umano'y hirap na kanilang nararanasan sa pagkikipag-ugnayan sa kampo ni outgoing Governor Gwendolyn Garcia. Giit ng grupo, mahalaga ang maagang transisyon upang masuri ang mga dokumento at matiyak ang maayos na paghahatid ng serbisyo publiko sa mga Sugbuanon. Pangamba nila, ang mga hakbang ng kasalukuyang administrasyon ay maaaring makaapekto sa kahandaan ng bagong liderato. I am deeply dismayed by Governor Garcia's decision to hand over crucial documents only on June 30th. This goes against the very idea of smooth transition. Unlike other LGUs, Governor Garcia has also forbidden meetings between my team and her department heads. This lack of cooperation feeds a perception that there is an ongoing effort to hinder my administration from a strong start. Ayon kay Attorney Edmundo Lao, head ng transition team ni Baricuatro, nakipag-ugnayan sila sa kampo ni Garcia at sa Department of Interior and Local Government o DILG upang hilingin na maisagawa ang turnover ng mga dokumento bago sumapit ang Hunyo 15. Naatay gipadala nga sulat to the good governor, Gwendolyn F. Garcia, requesting two things. Number one, to adjust the schedule for the turnover of these documents on or before June 15. And then to allow the transition teams to meet from June 16 to 30. With this request for an adjusted schedule, we hope that we really can meet the true purpose of the transition process mandated under the Circular 2025-016. Pinuna rin ni Baricuatro ang DILG Cebu Province dahil umano sa pagiging hindi patas nito sa proseso. The DILG is meant to oversee local government units, yet it has allowed itself to be named Vice Chairman of Governor Garcia's transition team. This places the DILG directly under her authority in this critical process. The DILG must be independent and above local chief executives to ensure a fair and orderly handover. Nilinaw ni Baricuatro na hindi siya nagmamadaling maupo sa pwesto. Anya, alam niyang sa Hunyo at 30 pa siya formal na manunungkulan. Ngunit nais lamang daw niyang matiyak ang tuloy-tuloy na serbisyo sa mga mamamayan. Dagdag pa ng kanyang legal counsel, maaring magsampa ng kaso kung patuloy na hindi makikipagtulungan ang kampo ni Garcia. So muna itong nagyukon ang regional office sa DILG pag-issue og order para madayon yun ang transition ng mga activities, including nga mo explain sila ang mga department heads kabahin sa ilahang responsibilities within the department. Giit ni Baricuatro, tapos na ang halalan kaya't panahon na ng pagtutulungan para sa kapakanan ng mga Sugbuanon. Umaasa siyang makikipagtulungan si Governor Garcia para sa maayos at maagang transisyon. Samantala, nananatiling tahimik ang kampo ni outgoing Governor Garcia matapos silang hinga ng SMNI ng pahayag kaugnay sa issue. Mula dito sa Cebu, ako si Charmaine Balagon, yung citizen correspondent nag-uulat para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal.